Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga kapatid, nandito to ngayon uli sa series na ginagawa natin para buhayin at ibalik ang kaligayahan, ang baraka, ang masayang pamilya sa loob ng bahay ng mga kamusliman. Again, hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na itong mga series na ginagawa natin ay maging dahilan para magkaroon tayo ng blessed family, inshallah. At anumang mga family discord, problema ng mag-asawa, problema sa anak, mula sa pinakamaliit sa pinakamalaki, maging dahilan o makatulong man lamang ang programa ng Dear Kakasali. Allahumma amin, Allahumma amin. Mga kapatid, pinag-usapan natin noong unang series natin yung resulta kapag ang nanay at tatay ay lahat nagtatrabaho. Kapag ang lahat ng mga magulang ay wala sa bahay, nagtitinda, kailangan maghanap buhay, lahat nasa opisina, then automatically nakita natin na ang unang makakatamasa ng negative effect, no, ng pagkakaroon ng no parents at home is yung mga anak natin. Talagang malaki ang pag-asa, posibilidad na magkaroon ng pariwala, no, yung buhay ng mga anak natin. Sa Tagalog, tinatawag nga yung nanay na ilaw ng tahanan. Diba? So meaning, kapag umaalis ang nanay, or laging wala ang nanay sa bahay, walang ilaw. Diba? So, madilim talaga. Right? Habang ang mga tatay naman ay haligi ng tahanan. So, dapat talaga ang naghahanap buhay is yung mga tatay nang sa ganun ay magkaroon ng focus, no, ang mga nanay sa pagpapalaki o pagtatarbiya sa kanilang mga anak. Pangalawa na pinag-usapan natin, mga kapatid, is yung mga problema na pwedeng tahakin natin. Nandoon yung may mga bata, karamihan, especially yung mga teenager, yung mga college, ayaw nang umuwi ng bahay, right? Kasi kung lagi silang walang magandang relationship, yung mga magulang, yung mga magkakapatid, no, sa loob ng bahay, do you think na may amor yung bata na umuwi ng bahay, di ba? So, mas gusto nilang magstay outside your home, mas gusto nilang magstay with their friends, kasi ang iniisip nila, wala namang pumapantin sa kanila, walang nagmamahal sa kanila, walang atensyon na ibinibigay sa kanila ng mga magulang nila, so ayaw na nilang umuwi. Ngayon, mga kapatid ko, sinabi natin yung mga ultimate na solusyon nang sa ganon ay hindi lumaki yung problema, right? Sabi ko nga, iisa-isahin natin yung solusyon, pero ang gusto natin pag-usapan sa mga siguro hanggang next week is yung mga ultimate na mga solusyon sa problema sa loob ng bahay. Usually, mga kapatid ko, itong topic natin ay napaka-importante kasi ang loob ng pamilya, the moment na may anak ka na isa, dalawa, ano pa kaya kung 6, ano pa kaya kung more than 6, right? May tatlong level yung mga bata eh. Mostly, kapag mga kids pa lang yan, sa Islam yan ang pinaka-perfect, no? Kumbaga sa perfect time para i-mold, no, para erase, itarbiya yung mga anak ninyo na lumaki mabuting Muslim, lumaki na mabuting tao, lumaki na may pagmamahal sa Allah at may pagmamahal sa kapwa, right? Yung edad na 4 to 10 years old is absolutely so perfect para itarbiya ng nanay yung kanyang mga anak, right? Pangalawang grupo ng mga anak natin is yung mga teenager, like 12 pataas hanggang 18 years old. Ito yung mga mami, ito yung edad kung saan next phase, no, ng mga anak natin. Psychologically, physiologically, nagbabago na sila, nagdadalaga na sila, nagbibinata na sila. Ito yung pinaka-dangerous na stage ng mga anak natin kasi dito, usually, dahil mapusok yung mga bata, teenager, bago pa lang nila nakikita yung, paano mag-pretty-pretty, paano magpapogi, nandito na yung mga momentum na nagkakakrush na sila, humahanga na sila sa mga kaibigan nila, sa mga kaklase nila, nai-inlove na sila, and nagkakaroon sila ng desisyon na ito na yata yung perfect man for me. Diba? Kasi mga bata pa, mapupusok pa sila, wala silang alam sa mundo. So, ito yung stage kung saan sobrang kailangan ng strict supervision ng mga magulang, especially yung nanay, right? Hindi sila pwedeng pabayaan sa cellphone, hindi sila pwedeng pabayaan sa social media, hindi po pwedeng iwanan mo sa bahay o sa eskwelahan nang wala kang supervision. Iisa-isahin po natin to, inshallah. And syempre, yung third stage, and medyo ito yung pinaka delikado, is yung kapag nag-college na yung mga bata, no? Medyo sasabihin natin nagmamature na ng konti, pero ano yung epekto
no, ng hindi pagpapalaki ng magulang ng maayos sa kanila. So, ang topic po natin is huwag na huwag iasa ang problema sa iba. Right? May problema, yes, may problema. May problema kayo, that's a normal thing. Walang pamilya na namumuhay ng paraiso sa mundong ito. Right? Walang pamilya na perfect, walang pamilya na anghel. Mga tao po tayo. Sabi ko nga, even the righteous people, meron silang issue. Right? Ang pamilya namin hindi rin perfect. So, may mga problema yung pamilya mo, anong gagawin mo? Right? Ito yung pag-uusapan natin. Ano ang ultimate na solusyon? Diba sabi ko last week, kailangan kausapin yung mga anak natin. Ilabas natin sila, pag-usapan, mag-sorry kung dapat na mag-sorry. Now, anong gagawin mo, mami, kapag nalaman mo, na found out mo na may problema? Right? So, unay natin yung mga dalaga. Kasi ito yung pinaka-importante. Sila yung pinaka, ultimate na desisyon, solusyon ang kailangan nila. Anong gagawin mo sa mga anak mo na mga dalaga at mga binata? Right? Mommy, daddy, gusto ko malaman mo umikulay na hindi mga malaikat ang mga anak mo. Katulad mo, nagdalaga ka rin, diba? Naramdaman mo kung ano yung life, yung mga kaedad ko na 50s, alam natin yung pamumuhay sa school. Alam natin yung epekto ng bad influence friend. Alam natin yung bad effect ng walang kaalaman sa Islam. At mas grabe ang Generation Z. Right? At saka yung mga millennials. Dahil, isipin mo, mabuhay ka sa cellphone, mabuhay ka sa internet, mabuhay ka sa, sa Instagram, sa Facebook, sa Twitter. Naku, mami, ibang-iba yung mga anak natin, right? So, ang ibig kong sabihin dito, the moment na yung anak mo, dalaga, pinata, wala pang asawa, sobrang kailangan ka niya. At kapag nalaman mo na may problema, ito yung pag-uusapan natin, kapag nalaman mo na may problema ka sa anak mo na dalaga, kapag nalaman mo na may problema ka sa anak mo na dalaga, may problema ka sa anak mo na binata, ano yung ultimate na gagawin mo? Nag-usap kayo, right? Pwedeng nagsabi siya ng totoo, pwedeng hindi siya nagsabi ng totoo. And then you found out, or nakita mo, nagsabi mismo yung anak mo, na, ma, may boyfriend ako. Ma, yung boyfriend ko, na mahal ko siya, at mahal din niya ako, and gusto ko ikasal kami. Then magpasalamat ka sa anak mo. Wag kang magagalit kung ang anak mo na dalaga na umamin sa iyo na mayroon siyang minamahal. Wag tataas ang boses mo. Wag kang overreactive sa sitwasyon na ito. Kahit ang anak mo na lalaki, wag ka rin magsabi na, okay, lalaki naman yan, pabayaan mo na yan. No, hindi. Ngayon kanya kailangan, mga kapatid. Wag natin hayaan ang mga anak natin na mahulog sila sa zina. Wag natin hayaan na ang anak mo na lalaki, porque hindi nabubuntis, hayaan mo siyang magzina at mawasak ang kanyang, dignity, pati ang kanyang paraiso. No, mami, ngayon kakailangan ng anak mo. Now, kung ang anak mo may boyfriend, inamin niya na may boyfriend, nalaman mo na may boyfriend ang anak mo. Right? Ano ang gagawin mo? The best thing na gagawin mo, sabihan mo yung anak mo, anak, gusto kong makilala yung lalaking yan. So, gusto kong umakyat siya sa bahay natin. Right? Right? Para makilala mo siya, makilala ko siya. Para makilala mo siya ng papa mo. Right? And hindi ko sinabi na magluto ka ng spaghetti, magluto ka ng bonggang pagluluto, pero i-entertain mo siya na maayos. Kausapin mo siya na maayos. Makipag-usap ka na hindi, walang personalan, makipag-usap ka bilang isang nanay na nagmamahal sa kanyang anak. Right? Kilalanin mo siya, anak, kung okay lang sa'yo, okay lang ba na every week umakyat ka dito? Kasi kung mahal mo yung anak ko at nakikita ko na mahal ka ng anak ko, and then kung wala namang problema, walang problema sa akin. Right? Walang problema sa amin ng papa niya. Inshallah, ako yung kakausap sa papa niya para maging madali para sa iyo ang pag-akit mo. Right? So, kikilalanin mo yung lalaki. Huwag mong pagbawalan. Huwag mong pagbantaan. Sapagkat kapag pinagbantaan mo ang anak mo, hindi mo mapipigilan ang tibok ng kanyang puso. So, automatically magkatago yan sila. At kapag nagtago sila, mas lalong nakakatakot ang pwedeng maging resulta ng pagtatago ng dalawang nagmamahalan kuno. Right? Pwede silang matrap ng syaitan at mahulog sila sa kung saan-saan. Right? So, i-welcome mo yung lalaki, kilalanin mo yung lalaki, pero makipag-usap ka sa anak mo. Sabi ko nga last week, okay anak, kung mahal mo siya, ang hinihiling ko lang sa'yo, magtapos ka ng pag-aaral. Kausapin mo rin yung lalaki, anak, magtapos ka na ng pag-aaral, itrato mo na maayos ang anak ko, pagkakatiwalaan kita, anytime, inshallah, kung ang kadar kayo ang magiging mag-asawa, walang magiging problema sa amin ng tatay niya.
Huwag na natin gayahin yung ugali natin ng mga maranaw na kapag hindi pumasa sa lineage, wait lang muna, taga saan ka ba? Paglabas ng lalaki, lahat ng kapintasan ipipintas mo sa lalaki. Right? At sasabihin mo sa anak mo, oh, subhanallah, yung lalaking yan, yung lineage niya ay slave, yung lineage niya ay manananggal, yung lineage niya ay hindi pwede maging sultan. So, paano mo tatanggapin ng lalaking ito? Kahit na maging engineer pa siya, hindi siya nababagay sa atin yung lahi na yan. Yan, mami. No, please, wag mong lalaitin ang mahal ng anak mo dahil para sa anak mo, wala nang hihigit pa na perfect na tao maliban sa boyfriend niya. Right? Ano man ang kapintasan niya, kayang lamunin, lunukin ng anak mo. Ikaw, hindi mo kaya, pero siya. Bakit? Kasi, dahil nagpabaya ka, o nawalan ka ng time sa anak mo, naghanap siya ng pagmamahal sa iba, itong lalaki ang nakita niya, magpasalamat ka, inabutan mo pa na maayos ang anak mo. So, wag na wag mong pipintasan ng lalaking yan. Pangalawa, kung sakali na ang lalaking ito, alhamdulillah, umakyat kasi mabuti. Hindi naman lahat ng babae na nag-engage ng haram relationship masama, right? Marami naman talagang totoo na mahal siya ng lalaki. Umakyat yung lalaki, alhamdulillah, pinatunayan niya na mahal niya yung anak mo. Aba, mami, magpasalamat ka. Right? Kasi ibig sabihin, totoo ang lalaking yan. Alam nyo ba, mami, na maraming lalaki ngayon, out of 100 na lalaki na naniligaw sa babae, hindi yan. Walang balak yan. Mag-asawa, walang balak magpakilala, walang balak umakyat, walang balak mag-asawa, walang balak magbigay ng mahar. So, kung ang boyfriend ng anak mo ay nagkataon na matino, dahil mahal niya talaga yung anak mo, pero wala siyang pera, mami, please, wag masilaw sa salapi. Wag magsasabi na kung hindi mo kayang magbigay ng 500,000, hindi mo pwedeng pakasalan ng anak ko. Wag mong gawing hadlang ang salapi para sa dignidad ng anak mo. Ang pagkababae ng anak mo, ang pagkatao ng anak mo na babae, yung pagiging musliman niya, yung virginity niya, na walang katumbas na 100 million. So, wag mong hayaan yung anak mo na hindi mo tatanggapin ng lalaki yan dahil sa wala siyang pera. Ang pera ay kinikita. Dumarating, come and goes. Dumarating yan at lalabas yan. Mahiya tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahiya tayo sa mga anak natin na gusto nilang maging halal ang kanilang relationship, hindi pwedeng maging halal lang dahilan sa salapi. Maraming mga nanay at pasintabi lang na nasisilaw sa salapi. Mas gusto pa ang pera kaysa kaligayahan ng kanyang anak. Mas gusto pa niya yung 500,000 kaysa kinabukasan ng kanyang anak. Mas gusto pa niya yung maliit na salapi, kapiranggut na pera para maging dignidad ang kanyang anak. So please, mami, itakila katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang mahar, walang limitasyon sa Islam. Kahit na $100 million, pwede maging mahar. Pero ang in-encourage ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mahar is yung minimal, yung simple lang. Dahil ang baraka, ang divine intervention, ang tulong ng Allah ay nandoon sa mahar na hindi talaga, hindi masyadong nahirapan ang pamilya ng lalaki. Right? So, wag masisilaw sa salapi, mami. Please, maawa ka sa anak mo. Katakutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wag pipintasan, wag masilaw sa salapi. Welcome mo ang lalaking yan, pero kausapin mo siya. Kausapin mo yung lalaki. Ano masama? Right? Pwede kayo mag-date. Ako kung may ganon, ay kakusapin ko talaga yung lalaki. Right? Para makita ng lalaking yan na anak, kahit na mahirap ka pa sa daga, anak, kahit na wala kang mahar na 500,000, right? Kahit na wala kang mahar na 1 million, kahit ang lineage mo, hindi ka-equal ng lineage ng pamilya namin, gusto kong tagapin kita dahil mahal ka ng anak ko at gusto kitang mahalin. Pero hindi kita kilala. Pero, tatandaan mo, walang higit at hihigit at walang equal ang pagmamahal ko sa anak ko. The moment na paiyakin mo ang anak ko, aba, magkaroon kayo ng kasunduan. The moment na luusuin mo ang anak ko, the moment na lokohin mo ang anak ko, the moment na paiyakin mo ang anak ko, ako ang pinakaunang kalaban mo. So, in that way, makikita ng lalaki na, ala, yung pala yung babae na mahal ko, mahal siya ng pamilya niya. Right? I-welcome ka namin sa pamilya namin. Gaano man kayo kahirap, kahit ang anak ko doktor, ikaw ay walang natapos. Kahit ikaw ay engineer lang, kahit ang anak ko ay whatever yung status niya, i-welcome kita. Dahil ayaw ko ng haram relationship. Dahil natatakot ako sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ayaw kong maging dahilan ako ng isang bagay na pwede magawa ng aking anak. Kausapin mo ang lalaki na masinsinan. Hindi naman sila mga satanas.
Mga Muslim po sila. Matitino silang kausap. Paano papahalagahan na ang lalaki, ang anak mo, kung nakikita ng mag-aasawa sa anak mo na mukha kang pera, na nasisilaw ka sa pera, na mas mahal mo pa ang pera kaysa dignidad ng sarili mong anak. Paano niya irerespeto? O sige, mag-produce yan. Nagtanan sila. Nagkaroon ng haram relationship. Nagkaroon ng zina, wala billah. Ipaproduce ng lalaki ang mahar. Pero nasaan ang baraka ng buhay ng mga batang ito? Paano magkakaroon ng baraka ang buhay ng anak mo sa magiging asawa niya kung umpisa pa lang puro haram ang pinagkagawa natin? At I'm really sorry, napakadami ng mga magulang, no? Na talaga namang sila mismo ang naguhulog sa bangin sa kanilang mga anak. Dahil lang sa status, mayroong isang babae na sabi niya, umakit yung boyfriend ko, nag-agree yung parents namin na 400,000 ang mahar, pumasa lang ako ng LET exam, imagine mo, teacher lang ha, akala mo naging attorney. Alhamdulillah, hindi ko pinamalit yung teacher, mashallah. Pero isipin mo kung naging attorney pa yan, o naging doktor yan ng medical course. Baka hindi na siya makayanan. Hindi kaya ng boyfriend ko kasi naging 700,000 yung mahar. Kasi sabi ng magulang ko, nung mag-agree tayo sa mahar, hindi pa nagiging teacher ang anak ko. Ngayon na, registered teacher na siya, hindi po pwede 700,000. Anong klaseng magulang yan? Bakit hindi mo sinabi na ipapabayad mo sa lalaki na magiging asawa ng anak mo, pati pampers na ginamit ng anak mo? Pinapabayaran mo ba ang pagmamahal mo sa anak mo? May presyo ba? May halaga ba na equal ang pag-aaruga mo sa anak mo? Mga mami, mga daddy, itakila. And usually, hindi problema yung tatay. Ang laging problema yung mga nanay na mga mukhang pera na nasisilaw sa salapi. Katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magkaroon ng marriage counseling, kausapin, kasi maraming nagpapakasal. Sabi ko nga dun sa mga unang live ko, akala nila perfect na perfect ang wedding day pagkatapos ng kasal, perfect. No! Ang role mo bilang isang magulang is gabayan sila. Gabayan sila habang sila ay mga dalaga na huwag sila gumawa ng zina. Gabayan sila bago sila ikasal at gabayan sila pagkatapos ng kasal. Right? At kung ang anak mo ay lalaki, hindi porke, ulitin ko lang, hindi porke anak mo lalaki, okay lang naman buntis siya na kung sino-sino babae. Okay lang naman loko siya ng iba't ibang babae. Mami, responsibility mo yan. Katakutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo lang pagtutuunan ng pansin is yung mga anak mo na babae. Kung ikaw ay tunay na muslima, kung ikaw ay tunay na may takot sa Allah, maliit pa lang yung anak mo na lalaki, itatrain mo na siya, itatarbiya mo na siya na magkaroon siya ng pagpapahalaga sa mga kababaihan. Magkaroon sila ng takot sa Allah na wag lokohin ng mga babae. At kung sakali na ang anak mo na binata, may girlfriend, kausapin mo na basin sila ng anak mo. Anak, sigurado ka ba? Gusto mo ba talaga siya? Kung talagang gusto mo siyang maging nanay ng mga anak mo, respeto mo siya. Irespeto mo siya. Huwag mo siyang paglaruan. Dahil walang baraka ang mga taong nagsisina. At hindi porke lalaki ka, malaya kang magagawa ang lahat ng gusto mo. Yan dapat ang mga advice ng mga magulang. Lalo na ang mga nanay sa kanilang mga anak na lalaki. Pasintabi lang. Ngayon, sinusuporta pa, tuwang-tuwa pa yung mga nanay na nagbibilang ng babae ang kanyang mga anak. Katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Do you think, mami, na pagdating ng Yaumul Qiyamah, hindi ka tatanungin ng Allah na alam mo ang kalokohan ng anak mo, nagbibilang ng babae ang anak mo, at wala kang pakialam na gabayan ng anak mo, at hindi mo sinusway ang anak mo, at hindi mo nire-remind ang anak mo sa kanyang kasalanan. Mami, babae man o lalaki, ang anak mo, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Lahat po sila ay responsibility natin. At katotohanan na sa Yaumul Qiyamah, tatanungin tayo ng Allah, isa-isa, sa bawat anak mo, sa bawat mas'uliya mo, na ibinigay sa iyo ng Allah, itatanong sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mami, uulitin ko lang, kung ang anak mo, mabuting babae, naghihintay na dumating at tumuktok ang lalaki sa kanyang pintuan, hindi nakikipag-chit-chat, hindi nakikipag-video call sa lalaki. Alam niya ang kanyang value, alam niya ang kanyang pagiging muslima, pinapahalagahan niya ang kanyang haya, ang kanyang iman, may takot siya sa Allah at may takot siya sa iyo, mahal ka niya. Bakit ba hindi? Name it kung magkano yung gusto mo na mahal. Pero kung ang anak mo, alam mo na matigas ang ulo, alam mo na problema ang anak mo, alam mo na may boyfriend ang anak mo, alam mo na matigas ang ulo ng anak mo, how come na gustong umakit ng kanyang boyfriend, ayaw mo ihalal ang kanilang relationship? How come na may mga magulang na mas nais pa nila na maglaro ng apoy ang kanilang mga anak kaysa tulungan silang alisin sa lumalagablab na apoy? Katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah, mga magulang. At syempre, sa mga tatay, kung ang asawa mo mukhang pera, magpakalalaki ka.
Dahil ikaw ang lalaki, ikaw ang tatay, ikaw ang padre ni pamilya, ikaw dapat ang nasusunod. Huwag kang matakot sa asawa mo. Hindi, nais mo ba na mapabilang ka sa mga kalalakihan na the youth na ang ibig sabihin, irresponsable, walang jealousy, walang gira sa kanyang mga anak na babae? Na nakikita mo yung anak mo na pinaglalaruan ng iba't ibang lalaki, hindi ka makapagsalita? Na hindi mo kayang ikasal ng diretso para lang matapos ang haram na pinagagawa nila? Mas gusto mo pang sundin ang kagustuhan ng asawa mo na babae kaysa matakot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito mga tao, mga dayot na mga kalalakihan na wala silang gira o jealousy na gumagawa ng haram ang mga anak nila, mga pamangkin nila, mga asawa nila na mga babae, kailanman hindi nila maaamoy ang amoy ng paraiso. Why? Because you are the man. Ikaw ang padre ni pamilya, ikaw ang unang tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Uulitin ko lang, mami, huwag tayong masilaw sa pera. Katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi solusyon na ikasal ang mga anak mo, pero kung kailangan ikasal, kasi hindi mo mapigilan ang anak mo, ikasal sila for the sake of Allah. At mas lalong hindi solusyon na ang anak mo, ikasal mo sa lalaki na hindi niya gusto. Yung forced marriage, abi niyan, matigas ang ulo ng anak natin. Bakit hindi mo ipakasal sa pamangkin mo? Bakit hindi ipakasal sa pamangkin ko? No, hindi yan ang solusyon. Ang problema ay susolusyonan ng solusyon. Hindi pwedeng ang problema, ang solusyon niya ipanibagong problema. Right? So, ulitin ko lang, kausapin ng anak, kung ma-found out mo, makikilala mo, magkasabi ng totoo yung anak mo na may boyfriend siya, kausapin ng lalaki, paakyatin sa bahay, kilalanin, at kung kailangan ikasal, huwag masilaw sa pera, dahil mas importante ang dignidad ng iyong anak, ang kanyang haya, ang kanyang iman, ang kanyang paraiso, kaysa anumang salapi o anumang sasabihin ng ibang tao. Never ever think about what people say. Yung mga kaugalian natin ng mga maranaw na, nakakahiya, anong sasabihin nila? Ang naging balai ko, mahirap pa sa daga. Nakakahiya, yung anak ko, professional. Ang naging asawa niya, whatever. Wala. Nung nag-aral po yung anak ninyo, walang taong nagbibigay sa inyo ng pera. Nung hindi kayo, naghihirap kayo ng pamilya mo, walang tumutulong sa'yo na umiiyak na magbibigay sa'yo ng tulong. Pinalaki mo yung mga anak mo, sarili yung sikap ng asawa mo. So, dapat ang desisyon, sa inyo lang magagaling. Wag na wag i-consider ang ibang tao. Dahil pamilya mo yan, masuliya mo yan, ikaw lang ang tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Especially, yung ugali natin ng mga maranaw, na porque naging professional yung anak mo, kung sino-sino yung aakyat, biglang darating si sultan, darating yung kapatid mo, yung tito mo, yung whatever mo, and then biglang, kapag hindi mo ipinakasal ang anak mo, magagalit sila. No! Oo, importante na mahalaga yung mga kamag-anak natin, pero hindi po pwede na pagdating sa personal na buhay ng mga anak natin, pakikialaman natin sila. Hindi po pwede hindi natin sila irerespeto, sapagkat kahit ikasal pa sila, darating ang oras, mag-divorce lang sila. Iba po ang panahon ninyo sa panahon nila. Iba ang panahon natin sa panahon ng mga anak natin. Forced marriage is not allowed in Islam, at mas talong hindi po pwede mga betrothal, parental guidance, and so on and so forth. Dahil iba na po ang mga kabataan ngayon. Kaya nga po kailangan, itarbiyan natin ang mga anak natin. Kaya kapag ang anak mo may tarbiya, pinalaki mo ng pagmamahal, na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya mismo, alam na niya kung anong gagawin niya. So, pag nagpabaya ka na magulang, at alam mo na ganito ang nangyari sa mga anak mo, never ever blame your children, never blame others, wag mong iasa ang problema mo sa ibang tao. Bagkos, solusyonan mo, mami, bagkos, solusyonan mo, daddy, ang problema. At ang problema, walang mabisang solusyon, maliban sa kayo mismo mag-asawa ang magdidesisyon sa solusyon ng problema ng inyong mga anak. Pangalawa, ang pangalawang klase ng mga anak natin, yung mga teenager. Ito yung nagdadalaga, nagbibinata. Right? And usually, pabayaan mo na yan, bata pa yan. Hindi pwede. Dahil ang mga Gen Z ngayon, sabi ko nga, isa sa pinakamalaking problema ng Gen Z, no, is itong, identity crisis. Hindi naman sila mga tomboy, yung kaibigan nila, pino-force sila na maging tomboy. Hindi naman sila bakla. Yung mga kaibigan nila, nai-influensyahan sila maging bakla. Maraming dahilan kung bakit nagkakaganito ang mga bata. And one of the reason, kapag ang anak mo, no, ay kulang sa atensyon, pagmamahal paulit-ulit. At wala na namang kaalaman sa Islam, malaki ang posible na magkaroon sila ng impluensya, no? Ma-impluensyahan sila ng mga kaibigan nila at mga kaklase nila. So, kailangan nating alagaan ang ating mga anak. We need to take care of them. We need to check them. Kailangan mo silang i-supervise. Puntahan mo sila sa school. Mami, wala namang nakakakilala sa anak mo maliban sa'yo. Kilala mo ang anak mo kung matigas ang ulo. Alam mo ang anak mo kung nag-aaral mabuti. Kilala mo, walang nakakakilala sa anak mo maliban sa'yo, lalo na ang mga nanay. Right? So, kilalanin mo yung mga anak mo at tingnan mo kung sino yung dapat mong pagtuunan ng pansin.
Right? Dahil marami ngayon, high school pa lang, hindi na virgin. High school pa lang, nabuntis na. Bakit? Kulang na naman sa pansin. Kinulang na naman sa pagmamahal. Pinabayaan na naman ng kanilang mga magulang. At hindi po ito pa isa-isa. Padami ng padami ang mga high school. Buntis na. High school na lalaki. Nakatikim na ng babae. Wala, udubillahi min dalik. Ano na nangyari sa mga kabataan ngayon? Ito po, again, yung bunga ng pagpapabaya ng ating mga anak, sa ating mga anak. Sobrang busy si mami, wala nang nagpalaki, walang nagtarbiya, wala pang Islamic education, nandyan lang yung madrasa, nandyan lang yung Islamic school, hindi mo pa pinadala, kinulang ka na nga sa pagpapalaki, ano ini-expect mo sa mga anak mo? So, mami, bago pa dumating sa punto na, na masira ang buhay ng mga anak mo, please focus doon sa mga anak mo na 12 to 18 years old dahil sobrang nasa hot stage sila, sobrang napakapusok nila, sobrang silang advanced mag-isip, napaka-emotional, parang nakakahiya na walang manliligaw, nakakahiya na hindi sila pretty-pretty, nakakahiya na hindi sila good-looking, at ito yung trap ng shaitan at trap ng social media, ng bad environment sa ating mga anak. So ngayon po nila tayo kailangan. At syempre po, no, yung first phase ng ating mga anak, yung mga 5 to 12 years old, no, gusto ko itong isingit, pinaka-importante sa lahat, dahil nakita mo na napabayaan mo si ate, nakita mo na napabayaan mo si kuya, ngayon gusto mo yung anak mo na maliit, dalhin mo sa kung saan saang, for example, torel, institusyon, right, dahil gusto mo, lumaki sila na may kaalaman sa Islam. Very good, napakaganda. Talagang totoo na kailangan yung mga anak mo alam nila ang Islam. Totoo na ang perfect na preparation para maging mabuting ang anak mo is yung edad na 6 to 12 years old. Even science, no? Talagang pinrove nila na sobrang napakalaki ng impact na ang bata habang siya ay parang seed, no? Yung ayusin mo mismo yung pag-nourish sa kanya. And this is the tarbiyah in the Islamic education. Ano po ang mali? Ang mali, ang anak mo, ang kailangan niya from these ages na 6 to 12 years old is nanay. Hindi po niya kailangan ng torel. Hindi niya kailangan ng torel. Kasi sa torel, isipin mo, inilagay mo doon yung anak mo, yung anak nila. Assuming mo, 20 lang ang estudyante sa torel. So, ang mga batang ito, kailangan nila ng love. Kailangan nila ng guidance. Kailangan nila ng magpapakain sa kanila. Kailangan nila ng magpapaligo sa kanila. Sinusubuan pa yan eh. Kailangan pa nila ng nanay. So, naging preso. Yung anak mo, kailangan kanya. Naliligo ka, pero yung anak mo hindi naligo. Kumakain ka ng manok, hindi mo alam kung pasit ka doon na kinakain ng anak mo. Hindi naman kailangan i-memorize ang Quran ng 1 year, ng 3 years. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? He was said, no? The revelation of Quran start from 40 years old at nag-end ang revelation ng Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala through Jibril alayhi salam to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at the age of 63, meaning 23 years. Tinuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba to become a better Muslim. Tayo na mga Muslim sa Pilipinas, talo na yung mga kababayan ko na mga Maranao, ang gusto natin, 1 taon na memorize ng Quran. Ang gusto natin, 3 taon nag-memorize ng Quran. Ang gusto natin, yung mga anak natin, na ikaw ang kailangan niya na nanay dahil busy ka sa opisina, busy ka sa tindahan, dinala mo dun sa torel. So, ano mangyayari sa anak mo? Hindi ka pa namamatay? Naramdaman na niya kung paano mawalan ng nanay. Buhay na buhay ka pa, alam na niya kung paano mamatay ang kanyang nanay. Mami, wag nating iasa ang trabaho mo sa torel. Wag nating iasa ang trabaho mo sa ibang tao. Isipin mo kung nag-aral yung anak ko sa school, grade 1 hanggang grade 6. Sabi ko sa teacher niya, teacher, pwede bang sa'yo natamira yung anak ko? Sabi niya, sabi ng teacher mo, anong klaseng nanay ito? Ba't mo sabi niya yung anak mo? Hindi ko alam kung saan nanggaling yung ganitong sistema na ang anak natin ibinibigay natin sa ustad. Sarili mo ang anak, hindi mo kayang alagaan. Itong ustad, baka kaya niyang alagaan yung 20 anak. Paano kung 40 pa yung tao sa torel? Mali ito. Ang alam ko na ginagawa sa Saudi Arabia, yung halakatul Quran. Meaning, pumasok ang bata sa school or nagbaklase siya ng full, 4 o'clock, pupunta sa ustad, mag-memorize ng Quran, 1 hour, 5 o'clock, babalik sa bahay. Kasama niya yung nanay niya. Hindi naman niya nagme-memorize yung anak mo ng 24 hours eh. May oras yan para mag-memorize sila. Bakit kailangan ibigay mo yung anak mo sa ustad? Bakit kailangan mong patirahin sa torel? Bakit kailangan mawalan siya ng nanay? Bakit kailangan maramdaman niya na 1 taon, 2 taon, 5 taon wala siyang nanay? So, paano lalaki yung batang ito? Wala siyang nanay. Paano siya magmamahal sa'yo? Paano lalaki ang batang ito? Wala siyang kapatid. Pagbalik niya mula sa torel, nahihiya siya sa mga kapatid niya. Bakit? Kasi diniprive mo siya ng pamilya, ng pagmamahal ng pamilya, ng pag-aarugan ng pamilya, ng pagmamahal mo, mami. Napakadamot mo. For me, napakasama mo.
Sa kagustuhan mo na masolusyonan ang problema sa anak mo, lalo na kung matigas ang ulo niya, dinala mo sa tunnel, hindi po pwede. Kung dinala mo ang anak mo sa tunnel dahil matigas ang ulo niya, isipin mo, lahat ng tao sa tunnel, kalahati puro matigas ang ulo. Ano to, kulungan? Lahat ng problema, ibibigay mo sa ustad? Babayaran mo lang siya ng 3,500, tapos lahat ng problema sa ustad? Maawa naman tayo sa mga ustad. Dapat ang tinuturil na bata, yung malaki na, 15 years old, katulad ng Al-Ma'arif. Malaki na sila, marunong na sila maligo, alam na nila kung paano kumain, alam na nila kung paano depensahan ang kanilang mga sarili. Dahil malalaki na sila. Paano mo dadalhin ang bata na 6 years old, 10 years old, sa isang bahay na hindi mo alam kung sino yung magiging kasama niya? Sino ang magpuprotekta sa anak mo? Ano ang ginagawa sa anak mo kapag gabi? Sino ang nagpapakain sa anak mo? Paano natutulog ang anak mo? Paano nakakayanan ng mga nanay na mga walang kwenta ang ganitong sitwasyon? Paano ka nakakakain na ang anak mo hindi mo alam kung kumakain? Yan ang epekto ng sobrang pagmamahal sa dunya. Yan ang epekto ng maling pagpapalaki sa anak. Yan ang epekto ng pag-aasa. Inaasa mo ang problema mo sa ibang tao. Mami, you are the first teacher. O Mikulay, ikaw ang unang madrasa. Ikaw ang unang magtuturo. Ang pagmamahal mo, ang pag-aalaga mo, ang salita mo, ang gabay mo, ang affection mo, ang kailangan ng anak mo. More than anything else in this world. Hindi mo naman kailangan maging alima para palakihin ng anak mo ng maayos. Hindi mo naman kailangan maging ustada para mapalaki mo ng tama ang anak mo. Hindi mo kailangan maging hafida para mapalaki mo yung anak mo ng tama. Ang kailangan lang niya, time and expressions of love. Right? Ulitin ko lang, importante ang Islamic education, pero kung mali, mali. Mali talaga. As in, mali. Kung mali ang institusyon, sistema, curriculum, no? Institusyon, ay ba talagang mali. So, ulitin ko lang mga mami, lahat ng problema nang galing sa bahay, ang unang solusyon, ikaw ang unang magsusolusyon sa problema ng iyong bahay. Ikaw, Mami Kulay, ikaw, Umi Kulay. Ikaw, Daddy, ang higit na kailangan ng mga anak mo after Allah subhanahu wa ta'ala. So, hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung may mga pamilya, mga nanay, mga tatay na nakikinig sa sequence na ginagawa natin dito sa Dalil Kakasali, hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na makatulong sa inyo ang mga tawfiq na nanggagaling sa amin dito sa Dalil Kakasali. At kung may nasabi kami maganda, ito ay galing sa Allah. Pakishare po ang ating episode. Kung may nasabi tayo hindi maganda, ito ay galing sa akin and may Allah forgive me. Walilay tawfiq, wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.